Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid na binari, saya saan bang damo ka ba? Magkasama sa isang pahina, libre lang ang umigap, sumigaw, umiyak, tumawa at manampalataya hanggang saan mapunta. Tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ediyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa nisiya, dahil ay di kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topic, Season 5, episode 19. August 18, 2023. And it's a fresh Friday. Fresh na Fresh fresh. na fresh. Yeah, Ayan. fresh. It's raining in Manila. Yes, it's raining. It's raining in Manila, di ka. Wow, alam ni singer yan ah. Di ba? Alam ba yun? Yeah. Yes, ayan. Kamusta po? Magandang gabi sa inyong lahat. Friday na? Yeah. Parang dalawa lang tayo. Oo nga po eh. Ah. Papasukin na natin kagad yung guest Oo natin. nga, meron pala tayong Ah, guest. siyempre, dahil wala yung ano niya eh, wala yung partner niya. Oo, kailangan iba-iba yung mga i-guest Oo, natin. ginigest natin, no? Opo. Yan, si Makmak. Gregorio. Kinabahan mo sa live audience. Sa kanan. Good evening, Makmak. Good evening po sa inyong lahat. Kamusta ka naman, Mak? I'm good. You're good. Inabot ka ba ng malakas na ulan? Inabot po ako. Grabe yung ulan. Parang nakarma ako, senyor. Yung nababasa, yung sasakyan. Maingay yung lalaman nila. Sikreto natin. Wala namang hawak na bricks, wala. Wala naman po. Wala. So, ano pa ba? Ano bang balita ngayon? Balita sa inyo. Naku, nabalitaan niyo ba yung nagwala sa resort daw? Grabe yun. Ano yun? Ano yun? Sinirap, nagwala Oo, po sila. yung pinagtatapon yung sa swimming pool yung Oo, upuan. Nahuli ba yun? Nakulong? Hindi, senyor. Nakiusap sila dun sa may-ari. Tinatawag. Na-identify lang po sila. Yun lang. Yes. Tapos? Yun na po. Eh, sabi ng owner is tutuloy daw nila yung Demanda. Demanda. Okay. Tama. Anong kaso yun? Trespassing. Illegal possession of ugly face. damage to property. Damage to property. Tapos, Ba't ba sila nagwala? mga lasing po, senyor. Kasing daw. Lasing? Pero, Tapos nagwala? oo nga po eh. Daw. Parang yung may mga birthday na ganyan yung nagsasakitan, no? Maghahampasan ng cake, no? Parang tanga lang, no? Hindi nag-celebrate. No? Ginugulpi yung may birthday, Oo. parang gano'n na, nakakita na ako nun. Sinasaktan. Ito, dapat saktan to eh. Okay. May birthday ka na. Ay, Lapit na. speaking of birthday, happy birthday, Doti. Wow. Bukas. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
birthday. Happy Birthday! Happy birthday to you. Okay, happy birthday, Lottie. Sa mga may birthday, Cesar. Yeah. Happy birthday. Ace. Yamonte. Piamonte. Sino ba ba? Nathan. Yan eh. Sa Ano Amon, yan? 29. 29. Oo nga. Kinukompute niya na yung kanyang gagastusin. Edad. Kinocompute yung edad. Ate Jane. Si Jane. Si Ate Jane. Jane. Sa Lunex. Dapat i-guess din yan. Dapat may pakain niyang bukas. Wala. Wala? Ako, wag na batiin. Miyerkules. Sa Tuesday na batiin. Sa Tuesday na nabatiin niya. Silpi. Ayan. Bukas may pakain ba si Dottie? Meron. 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 Baka naman. Meron yan. Oo, meron yan. Sayang naman nasa lupain ng ano yan. Dollars. Wow. Diba? Okay. Batiin natin ang ating mga viewers. Ayan, Miss Linda Omania. Kamusta ka na, Ate Linda? Si Miss Lawrence. Kamusta ka na rin dyan? Yan, top fan. Oh, top fan. Ate Irene, Kuya Arthur, Tita Helen, Michael Angelo Gregorio. Kamusta ka na rin? Mga, parang, kaya pala 11 po ang viewers. 11 po Napanood kami. yung sarili. Diyos ko yung mga pinanonood nyo, yung sa sagwa eh. O, same sa Raul ko yun. Maabot ng 100,000 views. Pero, ganun talaga. Hello, Ate Tien. Asawa ni Kuya Nathan Troy. Paul Ed, Junalyn, Tita Babes. Ayan, maganda. Hello, magandang gabi. Eh, Hello to sa business opportunity ngayon. Wow. Pag-uusapan natin yung mga negosyo mo. Negosyo mo. Negosyo mo. Ako marami akong negosyo. Mamaya. Balita daw sa 2025, magda-direct flight na daw from Philippines to Europe. Hindi ko alam kung matutupad yun. Hindi, wala namang problema yun eh. Pero hindi news yun. News kung free, ano na tayo, visa free. Eh, direct flight nga, hindi ka naman makasakay. Wala din. Flight lang naman sinabi sa'yo, hindi ko sinabi Wala yun. Sabihin nyo, visa free. Pag holder ka ng Philippine passport, visa free. O, di ba? Ganda. Eh, wala eh. Sa Hong Kong ka lang pwede pumunta lang visa eh. Asan ba yung, ano mo ngayon? Labi-labi mo? Nasa Singapore. Singapore. Wow. Eh, say hi. Hi! Diyan ka Laksan lang. mo. Oo, lapit. Okay. Uwi ka ba ngayon? Hindi. Hindi ba? Diba? So, Sa Sunday pa siya. Hindi, ikaw! Kasi ka pa uwi. Di ba, hindi na yung tanong ko? Hindi na yung tanong ko. Yan, di ba uwi? Di raw. Narikat muna Sunday tayo. pa. Sunday. Nako. Sunday pa siya uwi. Nako. Narinig mo, Narinig ko. Narinig mo. Live tayo, ma. Sunday pa uuwi. So sabay lang. Singapore tsaka dito lang. No? Sunday pa uuwi. Grabe naman yun. Grabe ka talaga. Ayan. Nanonood si Atty. Ino. Yari ka na naman. Wala pa. Ayan. So ano pa? Ano pa ang mga kwento? Ano pang mga kwento, ma? Sa buhay-buhay. Ayaw mo magsalita? Baka kung ano. Uy, 20 pesos na lang yung bigas. Pero nasa sachet ng ice candy. At least bumaba. Nasa sachet ng ice candy. Okay, so ano pa ba? Nagsimula ng ghost month po nung Ay, oo. Wednesday. Hindi naman tayo Chinese, kaya hindi rin naman. No? Dumanga kami ng Binondo eh. Daming sunog-sunog ng pera-perahan. Ayan. So, bawal magsuot ng itim. Yan. Pero ngayon tayo magbubukas sa mga business Oo, opportunity. kahit ghost month. Ghost month. no? Eh, Pilipino tayo. Kasi, kultura nila yun. So, ina-adapt lang natin. Wala namang mawawala. Pero, mag-antay pa tayo hanggang September. Kung kaya naman ngayon. So, yun. Yun lang. Tuwing kailan ba dapat ginagrab ang opportunity, senyor? Pag meron opportunity, di ba? Ito, opportunista to eh. Kailan ba ginagraw ang opportunity? Pag sinabi mo, senior. Gusto nyo rin. Hindi, lagi ako humihingi ng advice kay senior kapag meron Tama naman yung tungkol sa advice ko. business. So, Saka yung ano.
Okay, moving on. Other business. Sige, ano pa? Hello sa ating 16 viewers agad. Ang dagdag ay si Marvin Angeles. Ayan. Tita Nati, kamusta na po kayo dyan, Tito Bello? Tita Belen. Tita Belen. Ayan. Hello. At Ate Judy, good evening po sa inyong lahat. Si Boy Logroño ba? Iba yung butiki? Cebu. Sa Cebu. Doon na stroke. Dito na stroke yung ko, ba't dinala ng anak mo? Gusto nga bumalik, ayaw pa pabalikin ang anak. Okay. Sige, ano pa? Hello, Uriel. Ayan. Good evening sa inyo. Si Uriel is Oh, watching. Good evening, Uriel. Ayan. Si Paul Ed, di na nagbibigil. Ha? Come here. Kay Mayan. Hindi na sa'yo, ah. Okay. Marami tayong live audience ngayong gabi. Say hi rito. Hindi, tanggal ka ng mask. Iwan, gusto niya mag-guess. Wow. Hi, good evening po. Say happy birthday sa mga may birthday. Happy birthday. So, what's your business here? Pang business. How, your school, how's your school? Ubusan tayong English. Good. What did you do? May hihinga-hingang tanong lang. Kasi bata pa po eh. Wala ko, baka maubusan ng English eh. What did you do in school? Hindi ka naman, tita? Listen to the, Tigilan niyo yung kakausap ng English. listen to the teachers, tapos gusto ko matulog. Matulog. Okay. Say hi. Hi. Sa camera. Hi. Hey. Tawa ka ng tawa. Punta ka na. Baliw ka rin eh. Thank you, Sandra. Ayan. Ay, may nag-hi daw sa'yo. Tita Belen. Ayan. Si Paul Ed, no? Hi, Paul Ed. Hindi ka na nagbibigil. Ay, hindi pala nagbibigil si Paul Ed. Oo. Iba pa, Edmond pala yun. Sorry. Ito yung palaging tumutulong. Yan. Ay, sa mga tumutulong po, maraming salamat po. No? Mabili tayo ng mga uniform, mga school supply, mga kung ano-ano pa. Yan. At marami pang problema nila, tuition, at lahat-lahat. Yan. Ano masasabi mo? Pogi ni Mac eh. Ibang dating mo yan. Napait-bait. Thank you, Tita Linda. Di ba pag malapit ang birthday sa inyo? Doon daw may Kailan ba birthday nito? Ha? September 12. Wala. Kailan ba? September sila lahat. Opo, silang lahat. Sila lahat. Kala ko ba business support? Ganun. Sige. Business opportunity. Sumbong mo kay Tulpo. Pag ikaw nasumbong kay Tulpo, panood mo yan? Panood ko sa inyo. Galing na reporter natin eh. Ha? Napakahusay, the best talaga yan. Updated talaga. Di mo Shout out na. sa'yo, Angel. Napakahusay mo reporter. Chismoso talaga. Numero una sa balita eh. Dapat yung mali yung field niya eh, no? Dapat report. Okay. Sige, ano pang tanong? Ano pang kwento? Yan. Sa mga tumutulong po, maraming salamat po. No? Kasi hindi nyo lahat binibigay sa akin yung burden. Pero sa awa ng Diyos, kakayanin naman natin. Pero dahil po sa awa nyo, yan, kinakaya natin. Yan. Tulong pa. Okay. Tulong na ng tulong. Dahil opportunity rin ang tulong. Dami ko ng anak eh. Nadadagdagan pa. Dami pa eh. Ano, hindi ako umuurong. Hindi ako umuurong talaga. Ikaw ba umuurong? Okay, simulan lang po natin yung ano. Nasagot ka na. Parang ang ingat mo sa sagot. Ang ingat mo sa sagot. Yan po si Mac. Sa mga hindi po nakakalam po, ibang-iba po si Mac. Sa pagkakaalam nyo. Yan. By profession,
ano siya, architect. Architect. By day, Lover. Part-time architect, full-time lover. Naging part pa. Baliktad ba? Baliktad. so it's liver or lover? Lover. Robin pa niya. Si Idol. Si Idol. Oh, sige, ano pa? Wala na? Ayaw magsalita. Magsalita ka. Oh, ano tanong? Hindi ko magamit Facebook ko, Miss Linda. Si Judy daw. Si Judy, hindi niya Ate magamit. Judy. Bahala ka, ikaw lang naman hindi magamit. isa ka lang. 1,000 viewers kami ngayon. Nagsasayaw si Mac dito ng nakabrief. Uy, bakit gano'n? No? Yung mga nagsasayaw na nakabrief, nakapanty lang, ang papangit. Yun ang million views, no? Sabi ko si Tata Bert, dapat pagbubarin natin. Pasayawin naman natin eh. Sa ngayon, pinagpapahinap po muna namin si Tata Bird. Kasi po, walang boses, walang muka, wala lahat. Wala lang. Espiritu na lang po siya. Bakit di po umabot ng Martes? Ayan, meron ng tanong. Anong tanong? Paano nyo makikita yung future? Kasi po, tama na naman po kayo sa sinabi nyo sa akin. Marie Marvin Angeles. Paano ko ba nalalaman yung future? Hindi ko alam eh. It just so happen, siguro gift, no? Gift from God, no? And maybe curse, no? Kasi pati yung kamatayan, nakikita natin eh. Pero hindi naman natin sinasabi. Minsan sinasabi natin, namamatay din. So, ewan ko, siguro gift talaga, gift, no? Yung foreseeing yung mga future events, no? So, ang tanong, yan, ako ba, hinuhulaan ko yung sarili ko? Sinasabi, hindi. Kasi nga, pag nanonood akong TV o pelikula, pag nalaman ko na yung ending, natutulog na ako eh. Hindi ko na tinatapos, which is yun nga ang ending, no? So, kumbaga boring, no? So, imagine yung life ko magiging boring. Parang ayoko nun. Walang excitement. Yan. Pero ngayon, sobrang excitement. Walang kapera-pera. Mas excited. Tsaka, napagod ako kahapon eh. Punta pa naman kami Caloocan eh. Paghugot pa lang ng bag eh. Paid po yan. Paid po. Kaya sa mga bibili po sa mga online, mag-ingat po, no? Kasi, sabihin na natin, disposable po lahat. Yan, disposable lahat. Yan. Dahil kagagawan po ng architect. Kukuha kami ng backhoe. Yan. Pero hindi na sa online. Balak niya po sa online na Hindi na, sinabi ko na. Paano Sabi ko, hindi na tayo nang lulukuha eh. Sa online kukuha ng backhoe. Disposable. Ikaw kaya itapong ko. Makalaroan yung dumating. Parang Matchbox. Pero nagamit naman ah. Lakas. Lakas, no? Lakas. Lakas mga asal. Sige. Ano pa? Sabi po ni Marvin Angeles, galing po kasi I didn't want to believe at first pero wala. Galing lang po. Sana ma-share ko sa inyo tomorrow if makapunta po ako. Alam niyo po yung mga events, no? Okay, something na darating po yan, hindi maiwasan yan. Kaya lang po, pinoforward po kayo, no? Dahil yung mga pwedeng mangyari, possible mangyari, para maka-lessen yung impact. Actually, yan po yung dasal namin tuwing vigil night, no? To lessen the impact, no? Ng mga events na mangyayari, especially towards event. Tapos yung mga, itong development na ginagawa natin, kung noon pa, more than 10 years ago, sinasabi ko na yan, di ba? Ayaw makinig. Di ba? So, yan. Punta pa sa abroad, di naman yumaman. Di ba? Paano naman na mayayaman? Sige. Tahimik ka. Nakikinig lang ako. Mas gusto mo na lang makinig Ito talaga. Maiba lang tayo. Yan. Cut muna Ano tayo. ba pakiramdam mo ngayon? Yan. Mukhang malaya ka ngayon. Daming opportunity.
Oh, opportunity. Opportunity. Grab mo yan. Yo. Ayaw na. Ayaw may grab? Yo. Sabi po ni, sige. Sige. Sabi po ni Marvin, kasi mostly are for dangerous events. Yung sa events po, may nakikita nyo din po na good events din? By 2 years from now, mukhang gaganda ang Pilipinas, financially. Okay? Ayan. Kasi magpapasok kami ng pera. Yan. Tumauna tayo sa inyo. Magpapasok kami ng pera. Ayan. So, kaya, gandang event yan. Ngayon. Sino ba mama mo? Mukhang yan ang mama mo eh, no? Pareho ng katawan. Pareho kayo eh. Ito talaga mama ko. Pwede itanggi na. Yan, anak Sila niya. kapatid ko po. Layo ko sa'yo eh. So, sino tatay? Si Ice? Kaya ka naisip. Nanonood ka ba? Nanonood ka ba, Ice? Nanonood ka ba ngayon? Tagal na kita hindi nakikita. Hindi mo ba ako namimiss? Oh. Nakita mo yung rambulan ng napkin group. Ayun. Sige. Ano pa? Wala pa naman. Okay. Katanungan. Ayan. So, business opportunities. So, tatak sila. Ano kaya yung sinil? Business opportunity, pag-uusapan lang natin yung mga magandang invest na. Kasi usually pag business opportunity, nag-i-invest ng pera ang isang tao. So there is small business opportunity o small business investment. Meron din ng mga big time investment. No? Pero both yan, high risk lahat yan. Kasi parang sugal yan eh. Yan. Parang pag-ibig din niya. Yan. Sugal ka dyan. Yan. Sugal yan. Yan. Di ba? Tama ba? Tama. Kahit anong ganda ng babae sa pag-ibig, di ba? Tama. Pag umutot yan, may amoy. Ganon din ang business. Ganon din ang business. Kahit anong ganda ng business, mayroong problema yan. So, and the more na invest mo, mas malaki din ang mga problema ang lumalabas dyan. There's no foolproof na negosyo. Yan. Okay? So, mag-umpisa tayo sa maliliit. Yung mga buy and sell ng mga pagkain. Yan. Yung mga commodities, they buy, halimbawa sa Divisoria. Yan, may mga volunteer tayong ganyan eh. Bumibili sa Divisoria, tapos binibenta nila retail. So, bibili sila ng wholesale, kaya sa Divisoria. Then, pag ni-retail nila, malaki pong return of investment yan. O ROI. Pag naubos nila within the day, 50% doble ang kita nila. No? So, mag-invest sila ng about 1,000, magiging 2,000 to 3,000. Pero as the days goes on, halimbawa bukas, may mga nabubulok na. Kaya nga, on the first day alone, dapat bawi na yung puhunan. Yan. But alam ko po yan, kasi nag-negosyo kami ng fruit stand. Yan. Negosyante yung pamilya namin, fruit stand. Yan. Yung kambal na saging nga, isa lang ang bilang nun eh. Pag binibili mo. Alam niyo po yung kambal na saging, yung nakadikit, isa lang yung balon. So pag binilang yun, isa lang yan. Okay. Pero pag binenta mo sa retail, dalawa na yun. So kaya pahanapan doon ng kambal na saging para doble yung kita. Okay. So, yun. Uso ngayon, rambutan. Yan. Natikman mo ba yung dala naming galing sa Villa Alessandra na rambutan? Napakatamis. Punta ka. Ipitas lang namin, no? Yung mga kasamahan ko pong gumagawa, nakaka5 kilo po sa isang araw. Hindi na makagalaw eh. Biglang nawawala eh. Biglang nawawala. Tsaka busog na. Pag kumakain kami, busog na eh. Ano di ba busog? Rambutan. Pagdating ng tanghali, hindi na makagalaw eh. Kakabusugan eh. Okay. So, rambutan uso ngayon. Yan. Ang rambutan po, kung una namumunga yung rambutan nyo, panalo kayo. Kasi, konti pa lang. So, dictate po ng market,
mas mataas ang presyo, konti pa lang. Pero ngayon po, parami na ng parami, babagsak ang presyo. So, right now yata, average nasa 50 per kilo. Tama ba? 50 per kilo. Nung araw yan, 90 yan, 100, nung walang local. Pumasok na yung nagtanim ang sangkatutak ng mga Pilipino. Di bumagsak. Kasi, the law of supply and demand. Ganyan yun. It applies. Uy, magsalita ka. Okay lang po ako dito. Yan. So, buy and sell, napakaganda niyan. Kung didiretso kayo sa taniman, mas makakamura. Tulad ng bigas, mawawala yung middleman Kasi yung middleman, kumikita pa yan Actually, yan ang pinakamalaki kita, yung middleman Yung bumibili sa farm. Yan. Tapos dadali niya doon sa market. Farm to market, yan yung middleman. Kaya kung ikaw may truck ka o may sasakyan ka, diretso ka sa farm, mas malaki kikitain mo. Kasi, pagdating mo sa market, ikaw na yung wholesaler. Pwede ka pa mag-retail. Okay, so yun yun. So, yan yung negosyo. Actually, yung tinuturuan ko magnegosyo, lakas ng negosyo. Yung matampusa. Sa gubat lang kinuha yun Walang kahirap-hirap. Hindi, nahirapan din naman. Kinagat ng mga antik, Mahirap pagkuha, mahirap Sabagay. Ako naghugas, ako nagbalat No, tapos nilagay lang sa bote, narasyonan Di kitang-kita na siya doon. Yan, kitang-kita. Naghahabol pa nga, hindi raw siya binayaran ng isang Effective, panalo Panalo. Isang matanda. Okay. So, yun yung mga malalaki ang kita. Walang lugi yan. So, kumita ka ng 1,000 a day. Sa isang buwan, 30,000 ang kita mo. So, para ka nag-opisina, para managerial na yan sa mga opisina. Alam nyo po, yung mga nagtatrabaho, maganda naman yung nagtatrabaho. Meron kayong income na steady income. Pero nasa negosyo po ang pagyaman. Yan. Okay. Papunta tayo dyan. Kasi pwede naman magtrabaho at saka nagninegosyo simultaneous at the same time. Okay. So, anong question ninyo sa buy and sell? Ano tanong? Sige. Master, may napanood po ako palabas na yung character. Naalala niya lahat ng past lives niya. Kasama ng memories from the past lives, pati past skills, knowledge niya, nare-regain niya at dadagdag. Mayroon po kayong taong ganun in real life? Meron po. Siguro po, wag na natin hanapin pa yung iba. Ako po. Pero, tulad po ng sinabi ko po, yung past life, past na yun past na nga di ba? Do not live with your past. No? Kaya lang yung mga skill, yung mga knowledge, yun yung advantage ko lang, among sa iba. Kaya nga, pag tinitingnan ng iba, parang sobrang talino ko. But alam ko lahat. It is regarding po sa past, imprint po kasi yung knowledge ko Halimbawa po, doktor ako nung unang panahon. Kaya po, kaya ko pong mag-diagnose na parang doktor kahit hindi po ako doktor. Ayan. Yung, halimbawa sa construction, I'm both worker at saka anong tawag dito, architect, engineer, kaya ko po lahat po yun kasi in the past ganun din ako. Hindi rin ako lawyer pero nakakapagbigay po ako ng legal advice na tama. Nakikinig ka naman, Tata Bert, di ba? Tama naman ang mga advice ko, di ba? Halimbawa, may rape case, O ano po ang payo ko? Umamin ka na. Bunuin mo na, umamin ka na. Di ba? Seryoso po. Marami pong ganon, Kaya lang po, yung totoong mga ganon, tahimik lang. Kasi nga, sabihin na natin, halimbawa, ako si isang hari, sabihin na natin. Halimbawa, si David, sabihin na natin. O anong tulong nun ngayon? So, wala. Wala naman Pag sigawan mong ako si King David, ako si Haring David, nung unang panahon. So, bearing? Wala. So,
ano yung mga bearing, yung karakter niya, yung attitude niya, depende sa binabasa natin, makikita naman natin. Yun yung gagayahin mo na lang. Yun yung nanay mo. Okay? Yan yun. So, pelikula lang po yun. Siyempre, pelikula inaano. Pero, usually po, ngayon po, marami po. Kaya lang po, hindi po namin ginagamit yan. Yan. Yung mga nagsasabi-sabi ng mga ano, yung po ang lalong wala. Yung may ingay na, ako si Cleopatra. Sige. Tukayin ka sana ng ahas. Yung po yun. Okay? Sige. Ano pa question? Yun lang, sir. Yung follow-up niya, nasagot mo na, kayo ba na-recall nyo ang mga past lives? Deja vu po yun. Yung minsan po nare-recall yung mga nangyari na nangyayari pa ulit. Deja vu po tawag doon. Yan. Napag-usapan po sa ABFI po yun isang gabi kay Gina at saka kay Atty. Deja vu. Basta si Atty. Kausap mo. Mabubuwang ka. Deja vu talaga yun. Deja vu yun. Okay? Okay. Babalik tayo sa dun sa buy and sell. So, di ba siguro yung mga kotse din, nagba-buy and sell, malaki rin bakita nun. Kasi, syempre, ang kotse, habang tumatagal, syempre, marami ng mga sira. Ang buy and sell ng kotse, ranging from 50,000 down ang kikitain mo doon. Kasi, hindi mo, mabibilin mo yon tapos, mayroong limit eh. So, per unit, 50,000 pababa. So, pinaka-list doon is 10,000 na patong. So, 50,000 to 10,000 per unit. Paano kung mapasukan ka ng isang carnap? So, nakabenta ka ng 50. Di wala na. Ubus kagad. Kasi nangyayari yan sa mga buy and sell ng kotse. May risk. May risk talaga. Yan. Yan yung isang malaking problema. Kumita ka ng isang pasukan ka lang ng carnap na loko na. Which is nangyayari yan. Nung presidente ako ng Northwest, may binili yung taga BF. Datingan kasi shoot to kill yung carnap eh. Datingan yung mga SWAT. Sabi ko, taga muna, relax kayo. Maayos naman yung tao. Kaya lang, nabili niya nga tanga eh. Wala na, kinuha sa kanya. Wala na yung pera niyang pinagbili. Million din yan. Yung nagbenta na balikan niya. Yun yung babalikan niya. Para balikan mo pa yun. Babae. Kasi pag bumili ka ng nako, anti-fencing law na yun eh. So, bawal yun eh. Paliwanag mo sa korte. Ang doon, i-recover muna yung coaching na carnap. So, wala na yung carnap na kotse, wala ka na rin pera. Ayan. Okay? Kung yun ang business mo, sorry. Ayan. Senior, yung yung mga rent-a-car, diba? Hindi ba sinasanla nila? Yung rent-a-car naman, may magre-renta sa'yo tapos sinasanla nung nag-rent. Kaya nga, sabi nga nila, yung kung may kaaway ka, payuhan mo bumili ng taxi, bumili ng bus, bumili ng jeep, basta tungkol sa sasakyan. No? Kasi po, ang sasakyan po, bumabagsak po yung presyo. Bumabagsak yung presyo po niyan. So, not a good investment. Pero, a good investment kung gagamitin. Pero kung investment as yung lalaki, hindi po yun. Hindi po yun. Patapon po talaga yung pera. Okay? Sige, ano pa? So, ano pa yung mga senior pwedeng mag-umpisa sa maliliit na negosyo? Sige. Napag-usapan natin yung buy and sell, which is good. Yung car services, which is bad. No? Bad talaga yan. Yan yung mga rentals, yung mga... Kasi ako, pinasukan ko yan yung van. Pero, service kami ng turista. Kaya malaki ang kita namin. Pero yung mga rental ngayon na paparent ka lang, medyo sakit ng ulo yun. Tsaka ROI nun ng bagal. Yan yun. Kasi wear and tear mabilis na masira sa sakyan ngayon kumpara noon. Okay? So, buy and sell tayo, no? From food, mga gamit, no? Pwede yan. Pero pinaka-worst nga yung kotse. Which is 50 to 10,000 lang yan. Ilan ba mabibenta mo na sasakyan within 1 month? Di ba? Di ba? So, yun yan eh. Okay? Pero may mga nabubuhay rin naman yan. Yan. Kaya lang, malaki ang puhunan. Very slow. Okay.
So, ano pa? Ano naman yung mga alahas ninyo? Alahas maganda. Okay, mamaya tayo sa alahas. Okay, mga services. Yan. Spa. Car wash. Yan. Lahat po ng services maganda. As long as ikaw yung nagpapatakbo, ikaw rin yung gumagawa, ikaw na yung lahat. Yan yan. Halimbawa, ikaw yung may-ari ng car wash, ikaw na yung nagka-car wash. Ikaw yung may-ari ng spa, ikaw na rin yung nag-spa. Yan yan. Meron na mga small time muna tayo. Siyempre, yung mga nag-i-invest ng malalaki, walang mangyayari doon. Diba, magtatayo ka ng spa. 10 yung mga masahista mo. Pag nag-rebelde yun, may sakit yun, may ano yun doon, bawas ng bawas yung kita mo. Kasi, kinocompute yung services, yung time, yung availability ng tao, yun na yung maximum mong kikitain. Halimbawa, sa 10 masahista mo, within 1 hour, yun na yung maximum mong kikitain. Hindi nalalampas doon. The next hour, yung 10 yun, yung pa rin yun. Ang tanong, nakakasampu ka ba palagi? Ang tanong, mapapagod yung 10 yun. So, kaya nga pabawas, hindi pataas. So, merong ceiling na tinatawag. Ganon din yung paghugas ng kotse. So, yun yun. Pero, okay yan. Okay yan. Kung ikaw yung maghuhugas at ikaw nga yung mag-i-spa. Yan yan. Pastor, okay po ba ang bumili ng business franchise na medyo kilala na di naman ganun kalaki kaysa mag-entrepreneur? Ulit, franchise na hindi... Kasi, Ganun kilala. yung kilala talaga, Jollibee, sigurado yun. McDonald's, sigurado yun. Di ba? So, yung mga kilala, sigurado yun. Pag hindi kilala, ako kasi franchising, pinansukan din namin yan. Kami yung nagpa-franchise. No? Mabait nga ako Ayokong kumuha ng franchise na alam ko malulugi sila Yung iba, wala silang pakialam Laundry yung time na yun, yung franchising. No? Ba't hindi mo nalang subukan gumawa ng sarili mong pangalan? Yan. Hanapin mo kasi. Yung franchising kasi, you will have the support ng kumpanya. Pero kung hindi ganun kalaki, yung mga, mga franchising na Master Siomai. Siomai, di ba? Potato corn. French fry. Potato corner. Yan. So, yan yun. Saya. Yan. So, pwede siguro, no? Pero magkano franchise? 300,000? Pataas. So, yung mga ganon. So, pwede naman yun. Kaya lang ROI mo ng mga 2 years, no? Bago ka makabawi. Ayan. Kasi meron tayong mga business na magaganda talaga Sige, ano pa? Comment po ni Nathan Troy. Nasubukan ko na pagbili at pagbebenta sa maraming klase ng produkto. Nagdivisory ako noon, may isa akong winning product. Cost ko kasama na lahat pamasahe, wrapping, lahat nasa 350. Benta ko ay 950, less fee sa Lazada. Mga 520 to 550 kita per item noon. Nasa sales talaga ang flow ng pera. Okay, very good yan talaga sa buy and sell. Ayan. So, kaya lang, usually yung mga yan yung uso, katulad ng pandemic, naku, ang daming kumita niyan kasi deliver, no? Pero nakalabas na yung mga tao, especially takbo sa Divisoria, doon na bilihan. Pero tandaan po ninyo, Divisoria po, imitation po lahat yan. Yan. Pag bumili ka ng sapatos, mura nga, pero naiiwan ng swelas. 1,000 steps. may ring na lang. Parehong-pareho po, parehong-pareho. Pero, yun, 1,000 steps na maiiwan yung swelas. Yan. Tapos, halimbawa, 3 linggo mo hindi gamitin, durog na yung swelas. Pero parehong-pareho yung itsura. Disposable. Pero ano po, kung isang beses mo lang gagamitin, pwede na. No. Pwede na. Pero kung di mo na, katulad po ng binili niya. Kasi nagamit yun. Gamit na gamit, tumigil ka nga, isang beses lang sa linggo na gagamit yun. Nagamit. Nakailan yun? No? So, ayun po. Anong tawag dito? Kaya nung nakalabas ang sa Divisoria, labasan na yung mga tao, di ba?
Tama yung sabi mo, senyor, nung ano yun. Yung mga delivery. Mike. Yung mga delivery. Mm. Biglang babagsak yun. Oo nga. Di ba? So, bumagsak na nga, di ba? Kasi nakakalabas na yung tao eh. So, babalik pa ba sa pre-pandemic o yung pandemic period? Hindi na po. Hindi na. Kasi malaki pong nalugi sa lahat. Sabi po ni Nathan Yan, Troy, yan. beer house ba senyor? Ayos ba ang kitaan dyan po? Okay. Beer house po. Yan, maganda po yan. No? Beer house po is pumapatak po sa services. Kung ano sinaserve po nila, aliw. Yan. Aliw po, no? Entertainment. No? Babagsak po sa mga entertainment yan. Kahit ano pong entertainment, so, nananawa ang tao. So, fad lang po yan. Kaya dapat palaging may gimmick. Kung may dancer kang maganda, dapat after 2 months, palitan na yon. Pangit na. Pangit ka kasi. Entertainment kasi babagsak yun. Hindi, yung beer house. Wala ding iniwan niya. Yung mga singer nga natin, di ba, pinagagalitan ko, yun at yun ang kinakanta. Paano kung ikaw na lang ang palaging guest namin, kung yun palagi ang kinakanta mo? Di ba? Nagsasawa ang tao kasi yun at yun ang kinakanta mo. Dapat kumanta ka ng marami. Di ba? Tayo nga, hindi tayo singer, pero kumakanta tayo ng marami. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero tayo naaaliw tayo kasi kaya pala natin kantahin ng iba-ibang tugtog. So sila ayaw nila magkamali. So dahil doon sa profession nila, halimbawa professional dancer, ayaw nila mag-hip-hop, no? Meron ba sa'yo ng hip-hop? Meron. Hindi, meron, no? Meron naman senyor. Di ba? So, sa beer house, naka-bikini, nag-hip-hop, gano'n. Alay natin. Hindi, yung gimmick kailangan mo nga ng gimmick. Just the same sa mga TikTok ngayon, yung mga million views. Di ba nakapanty ang pangit, pero million views. Yung makuha yung attention. Entertainment tawag doon eh. Yung mga beer house, entertainment yun. It will fall sa mga entertainment. So, okay lang yon until magsawa ang mga tao. Yan yun. So, kaya kailangan palagi may bagong gimmick. Yan. Kumuha ka ng dancer na nagtatumbling. Yan. Yan. Okay, kunin mo yung dancer na artista. Yan. Kagulo doon, di ba? Kagulo doon. Baliktad naman yung mga lalaking sasayaw. Di ba sa Thailand, pa sa Thailand. yung mga lalaki, tapos nakadamit babae, nagsiserve sa restaurant. Kung siya, lakas ng restaurant na yun. Yung restaurant nga na pupuntahan natin, ang daming tao dun eh. Yung pabalik tayo. Ito, mga pag tinatanong doon, ako sa tawa. Okay. Hindi daw alam. Pag-akyat sa diversion. Di ba? Hindi natin alam kung anong gimmick eh. Kailangan kumain tayo doon. Laging maraming Parang yung pizza ng ina mo. Tama. Di ba? Baka naman. Hindi mo. Baka naman. Pizza ng ina mo. Yun talaga. Yun talaga po ang pangalan. Huminto kami, bumili kami dahil sa pangalan ng pizza ng ina mo. Gimmick eh. Pagkain namin, mapapapizza ng ina mo talaga eh. Baka naman. No? Padala kayo rito. Yun. So, may mga gimmick. Entertainment yan eh. Yan. So, katulad nun, food yun, pero may mga gimmick. Yan. Okay? Parang yung isang restaurant yan, hindi ko nababanggitin. Sinigang sa pakwan. Yun. Diba? Meron mga ganun eh. Adobo sa sa Pampalaya. Mga ganun. Wow! Yung mga hindi magkaraniwan, di ba? Yan. Okay? Dininding. Yung dingding na puro anay yung Dininding. bibigay sa iyo. Kahoy-kahoy na parte ng dingding na puro anay. So, yun po yun. Beer house is entertainment, no? Yan po yun. So, ba't alam ko yun? May beer house yung chewing ko dati. Yan. Pag may bagong dancer, merong promo, may bagong dancer. Pero yung dancer na yun, galing lang sa kabilang beer house. Rotation. Tapos yung galing dito sa beer house na to, lumipat lang sa kabila. Ganun lang yun. So, big night tawag nila doon. Big night. May big night. May special guest. Punong-puno. May mga ticket pa. Di ba? Yun. Pero lumipat lang yun. Bago yun eh. Bago po ba yan? Bago raspa. Bagong anak. Bagong lipat. Basta bago. Basta may bago. So, part ng entertainment yun. Kaya yung mga singer, yun ang sinasabi ko, dapat may bago kayong kanta. Kasi talagang entertainment yan. Sige, ano pang question? Senyor, ako.
Sa mga tindahan, casual na tindahan. Yung tindahan, sari-sari store, retailing, no? Up to 25%, 25% to 35% at the most lang yung kikitain yan. So, wala namang problema yan, maganda yan. So, meaning, pag nakabenta ka ng 1,000 sa isang araw, kita ka ng 250 to 350 pesos. Kung hindi ka magpapautang. Ayun. Dami nga. Hindi maiwasan. Doon tapos, lugi. Yan. Kung hindi talaga maiwasan magpautang, doon malulugi. Kasi in every 1,000, ang kita mo lang doon, 250. Eh kung papautang mo 300, eh di natangayan ka na ng 30 pesos na na puhunan. So yun yun. Yun yung problema sa retailing. Yan. Okay? Kung 10,000 kita mo, di 2,500 yung kita mo. So pwede ka magpautang up to 500. Yung mga karinderya sa inyo, dahil pagkain naman yun. Okay, Araw-araw papunta tayo dyan. Okay. So, pagkain, napakaganda niyan. Ang pagkain po is 50% to 75% ang kita sa pagkain. Lalo na kung magaling magluto. Ano yung magaling magluto? Marunong magtipid sa sahog. Yan. Ibig ko sabihin, marunong sa extender. Alam po ni Babe yan. Yung baboy, hahaluan na extender, magmumukhang marami yung baboy. Pero hindi baboy yun. So, extender po tawag doon. So, usually po, ganun po yung mukhang baboy, lasang baboy, texture na baboy. Pag kinain mo, parang baboy, pero hindi baboy. Pero may kasamang baboy yun. Yan. Yun yung mga nakakapagpataba. Ako lang nalaman siguro. Yan. Dapat pala yung kainin ko. Yung mga binibiling yung luncheon meat, konti lang po baboy nun, 10% lang. Harina po lahat yun. Sarap pa naman. Harina po, yung mga maling-maling na yan. Harina po yun. Tapos ang mahal. Harina po yun. Di ba? 89 yata. Ang puhunan lang po doon, wala pang 20 pesos. Yan. Sige, ano pa? Alam ko yan, nasa retailing kami, pinupuntahan namin mga pabrika eh. Ayan. Ang disposal namin, 50% kita eh. Sa 50% na kita, kumita pa yung manufacturer doon eh. O edi magkano lang yung cost nun. Ayan. So sa pagkain po, 50% to 75%. May problema tayo. Okay? Pag natitirahan kayo ng pagkain, siyempre, hindi nyo pwede itapon. Katulad po ng mga restaurant na malalaki, tinatapon po yun eh. Bawal yun iuwi ng mga trabahador eh. Tinatapon po yun sa kaning baboy, no? So, kayo po, mga karinderya, mga maliliit na restaurant, huwag nyo pong ipamigay sa mga kapitbahay nyo o sa mga taong malalapit sa inyo. Kasi po, pag pinamigay nyo po yun, hindi na sila kakain sa inyo, aantayin na lang nila. At malulugi po kayo. Okay? Aantayin na lang po nila. So, ano dapat gawain? Kung mamimigay kayo, pamigay nyo sa malayo. Yun. Hindi po sa kanila. Kung nangihilayang kayo. Kung hindi naman po, 50% off nyo na lang. So, ngayon, ang gagawin nila, mag-aantay lang sila talaga na mag 50% off kayo. So, gasino na lang parang yan. Parang sa French Baker. French Baker. Yan. So, mahaba pila kahit bukas pa. Ako diyan pumipila doon. Tara, may pera naman tayo. Bili tayo. Antay ka pa dyan. Yan. Okay? So, basta po lahat, any food po, 50 to 75% ang kita po. Maganda po yung food. Kaya lang po, yan ang pinaka nakakapagod. Pag hindi po kayo nag-hands-on sa pagkain, yan po ang kayang-kaya pong nakawin ng mga tauhan nyo. Kasi po, mahirap pong inventaryohin. Na perfect lang po ni Jollibee, ni McDonald's, yung inventaryo nila, no? Pero po yung maliliit po, ang hirap po, ang hirap. Mahirap pong inventaryohin. Di ba? Sa kanila kasi, tinitimbang eh. Tinitimbang. Okay. Yung soft drinks na bibendo, ang laki ng kita dyan. Sobrang laki ng kita. Sobrang laki. Puro yelo. Diyan sila tumataga.
sa kahit anong restaurant. Yung mga drinks. Hello, Coach Manny. Hello, Coach. Hindi natin yan. Boto nyo po yan. Hindi natin siya magboboto. BF tayo eh. San Bali yan. Ang dami niyong magkakalaban, Coach Manny. Pagpapogigan na lang. Yan. Sige, ano pang tanong? Okay. Anong oras na? So, paganda po ng paganda. Okay. So, ano po ang pinakamaganda? Ito po yung pinakamaganda. Ito yung malakihan ng investment. Tapos patutulugin mo lang. Tapos malaki po ang kikitain talaga. Ito po yung may mga kinalaman po sa real estate. Yan. Nung natatandaan ko po, nung bumili po ako ng Manila Memorial, marami akong binili dyan eh. Ang pinakamura ko nabili yata is 5,000. Hanggang bumibili ako ng 30,000. Tapos tumigil na ako. Ang halaga na ngayon is nasa 300,000. Yung isang butas. Imagine mo, may nakabili pa akong 5,000 nung unang-unang panahon. Ang balak ko kasi noon, inegosyo sana. Pero dahil maawain ako, pinalibingan ko na ng mga kaibigan kung sino mamamatay. So, wala akong kinita, naubos yung lupa ko. Wala na akong lilibingan ngayon. Okay na yun, basta mauna na sila. Pero totoo yun. Pero from 5,000 hanggang 35,000 namimili ako. Ngayon nasa 200,000, 300,000. Yung butas lang. So imagine mo, ganun nag-escalate. Real estate. Yung mga bahay, yung mga lupa. Napaka ganda pong investment po yun. Patutulugin mo lang yung pera mo for a while. Tapos po, tsaka may bibenta. Ito po pinakamaganda. Direct pa. Ito yung development namin. Yan. Meron po kami din i-develop ng 3 hectares. Paliwanag mo. 3 hectares, paliwanag mo. Ayan. Ito po yung nabili nila sa murang halaga, hindi ko na po sasabihin. Katabi po yan ng Taranac Falls. Yan. So, papindol po nga. Yan. 3 hectares po yan. Yan. Ang Villa Alessandra po. Yun po ang gusto ng may-ari. Yan. So, sa 3 hectares po yan, we have 87 lots. Yan. 87 lots. 88 lots. Plus yung clubhouse area which is almost approximate 5,000 square meter. Then open area of almost 5,000 square meter din. Yan. So, sa mga tweet po, no? So, nakikita nyo po yan. I-open namin yan. Okay. So, pull back ka na. Hindi kita. Maliwanag kasi. Hindi kita. Patay mo yung ilaw. Sige, patay mo. Di ba kita? Patay mo to. Sige, hindi naman kami kailangan makita eh. Ayan. Ayan, okay. Okay. Yan. Wala. Nawala? Oo, wag na. Pero yan po yung isang pinakamaganda, no? Right now, kung bibili po yan lahatan ng lote, mura lang yan. Pero because of the development na ginawa namin, subdivided lot with Carly and everything, nag-escalate po ang presyo ng sobrang dami. No? From the original price, sobra pong laki. As in, sobrang laki. Tapos, i-minus natin yung development cost, kita pa rin. So, kita pa rin. As in, kita pa rin. At may mga may iwan pa sa kanila. At napakaganda. So, sa mga-tweet, kung may pera kayo, kaysa nilalagay nyo sa bangko, bumili na kayo sa amin ngayon. Pre-selling pa lang. With pre-selling price. Totoo po yan. Yan. Siyempre, ginagrab natin yung opportunity. Yan. We have, ilan na lang? 83 lots available. Kasi po, hindi na po available yung Si Black 84, 85, 86, 87, 88. Atin na yun. yung tinga. Yung pinaka tinga.
Perpendicular po kasi yung sukat. Okay. Kasi po, pag sila nag-invest, within a year or two, doble na yan. Doble na yan. Kasi magmamahal po yan. I guarantee you. Ako ba magsasalita ng kalokohan? Kasi po kami po yung nagsisimula. Ngayon pa lang po kinukuha na po kami ng ibang may-ari ng Lotech to develop po eh. Ayan. Ibang klase ito eh. Magsalita ka naman. Hello. Di ba, totoo po yung sinasabi niya sa inyo about dyan sa lupa na yan. Yan. So, mag-invest kayo. Halimbawa, bakit? Yung pera nyo sa bangko, hindi nyo po pera yun. Ipapautang lang ng bangko yun. Tapos, pinatutubuan niya po sa iba. Tapos po, pagbalik po sa kanya, ipapautang niya po uli yun. Within the day lang, yung 1,000 nyo po is magiging 50,000 po yun. Kaya po ng bangko yun. Within the day, yung 1,000 ninyo. Which is pinautang niya po yun. Hindi po kayo kikita nun. Kasi po, daw binibigyan kayo ng interest, kasi na lang yung interest compare sa service charge na binibigay sa inyo. Before, walang service charge, may interest. Ngayon, mag-check ka lang ng account mo, balance mo, balance inquiry, may charge na yon. Pag sa bangko mo, 50 pesos, interbank, 200 pesos. Magkano interest na binibigay? 50 pesos a month? In every 10,000? Swerte mo kung meron pang ganun. No? Pero, magkano yung charges sa'yo? So, sobrang laki. So, ngayon, nagbabangko ka na lang talaga para hindi ka ma-hold up. Yun lang. Pero, kung binabangko nyo rin lang, it's time to invest. Yan. Yan po talaga. Yan yan. Kaya malungkot sila, ayaw pa rin nila ibenta eh. O, sige, magtitira tayo ng para sa inyo. Para masaya lahat. Di win-win. Tama? Part of binenta, part of naiwan. Tapos yung development, enjoy nila. Sarap mag-jogging dyan, no? Di ba? Tapos masasalubong mo yung flying snake. Good morning. Good morning. Nakatayo ka ba? Did you see Sandra the flying snake? Si colorful, no? Flying snake. Snake ka ba? Pareho tayo. Snake. Okay. Sige, ano pa? Sabi ni Nathan Troy, nasa real estate, sadya napakaganda po mag-invest sa lupa. Si Nathan po, Troy, no? Sanay na sanay po yan, no? Bukod sa broker po yan, siya mismo bumibili. No? Siguro po, baka yung 10,000 niya, napaanak niya na yan ng 10 milyon eh. Pwede po yan. Okay? Of course, lahat ng problema, lahat ng negosyo may problema. Yan. Basta huwag ka lang, albawa, due diligence lang po. Yan. Kini-check po lahat. Pinakamadaling check-in, lupa eh. Lupa. Hindi po katulad ng kotse. Ang hirap pa ng kotse. Napipeke po yung dokumento eh. Pero po yung lupa po, kita na yung peke dokumento eh. Diba? Tanga ka, pag nabentahan ka pa ng peke lupa, no? Punta ka lang sa LRA. Pag wala dun yung duplicate ng titulo, kalokohan yan. Pag iba yung pangalan, kalokohan yan. Yung po yan. Okay. Sige, ano pa po? So, sementeryo. Yan, yung mga lupa sa sementeryo. Imbis na binabangko ninyo yung pera ninyo, mamili ng lupa sa sementeryo. Yan. Hindi po yung mga kamposanto sa mga barangay, no? Yung malalaking memorial lots. Yan. Gusto mo ba, Tata Bert? Magandang investment. Open-minded ka. Lawak lupa na eh. Di ba? Lawak lupa mo, hindi naman pwede living dun. Ako, totoo po, ang dami kong lupa sa Manila Memorial. Ang kasunduan po dun, yung lupa akin pa rin naman. Pero yung patay, hindi akin yon. So, hindi ko magagalaw. Hindi rin nila magagalaw. Hindi nila pwede ibenta. Hindi rin nila pwede dagdagan ng patay. So, kung sino yung inalaw kong ilibing, yun lang yun. Yun lang yun. Pero hindi ko rin pwede ipatanggal. Kasi nga, hindi akin yung patay. So,
stalemate kami. Pero pwede kong palibingan yung lupa dahil ako yung may-ari ng lupa. Sino may gusto? Sino yung pwede? Malibing na agad. Oh, sige, ano pang tanong? Dapat isa yun sa ano ko, investment ko eh. Kaya lang maawain ako eh. O patay, umiiyak. O ba't ka umiiyak? Paano ko ililibing? O sige, libing na yung bukas. Kaya banga ko ng ganun. Naubos. Naubos na eh. Sige, ano pa? Sino paano yung mga bumibili ng mga condominium unit? Eh, di ba may hanggang 50 years 50 years. Pero na-extend naman yon. Ang condo kasi, okay lang yung bumili ka ng condo for a while, no? Yung gagamitin mo. Kasi especially kung may abroad, no? Kasi yung abroad, sa condo kasi secure eh. Dahil nga isa lang yung exit entrance eh. So yung security, hindi katulad ng bahay. Ito, mga kapitbahay ko nag-abroad. Doon dito kami, nalulusutan pa rin ng magnanakaw. Pagdating nila, wala na silang gamit, nananakaw. May security guard dito, may ano, hindi naman habang panahon namin babantayan yan. Hindi katulad sa condo, one entrance lang yan eh. So, mas mahigpit. Kung meron mang magnanakaw doon ng todo, inside job. Yung kapit-kapit. Saka agad-agad nila na mamonitor. Kasi nga may CCTV. So, pag nag-abroad, the best yung ano, yung condo. Ayan. Tapos less maintenance. Yung loob lang yung mini-maintain mo. So, I would suggest, no, na para doon sa mga nag-abroad lang, mag-condo kayo. Ayan. Okay din naman yun. Nabawa, ako, magkano ba yun? So, doble-doble na ngayon yung kinita nun. Ayan yun. Tapos pwede rin, di ba, uso ngayon sa inyo nagpaparent? So, habang nasa... Ako, ayoko kasi magparent. Ayoko magparent. Kasi, yung mga rental, mabagal yung ROI. Tapos pag alis, warat-warat na yung bahay. So, yung repair mo, yung papintura mo, dun na, ikaw talaga gagawa, no? Kasi paano rerentahan uli yun? Tsaka hindi mo nagugusto yung tumira doon kasi amoy sigarilyo, amoy. Ako, iwanan ka pa ng Meralco na utang, tubig na utang. Ayan yan. So ako, I want to advise yung house rental. Yan. Gusto mong magpayo sa mga kaaway mo, magpa-house rental sila. Bagal lang ROI no, magkano lang kita nun. Airbnb. Okay, sige. Ano pa? Ano pa tanong? Parang ako guess nyo, no? Si Cap Senior, di ba nag-invest sila sa lupa? Sino? Si Cap. Sino ka? College Assurance Plan. College Assurance Plan. Hindi kasi, si College Assurance Plan at yung iba pang mga investment scheme, SSS, GSIS, mga nag-invest din yan lugi. Hindi naman sila nalugi sa mga investment nila. The investment was good. Ang nangyari lang, miscalculated nila yung i-release nila na benefit. Halimbawa, ako, bumili ako, though hindi ko napakinabangan sa college assurance plans. That time, nung binibili ko yun, ang ine-expect nila na tuition fee na babayaran nila sa akin is 100,000 lang. Kaya bumili ako noon. Nung by the time na gagamitin na yun, o hindi pa nga nagagamit, 500,000 na. 500,000 na yung tuition na babayaran nila. Doon sila nalugi. Doon sila nalugi, hindi doon sa mga investment nila na ginawa. Yan yun. Nalugi sila sa mga investment, yung mga pinautang nila sa mga board of director nila. Kasi nagpautang doon sa mga negosyo ng mga board of director nila na wala namang negosyo. Kinuha lang yung pera. Kaya pinamukha na may negosyo na wala namang negosyo. Pinera lang. Yun, doon nalugi. Pero with the mga existing, halimbawa, invest mo sa Ayala. May lugi ka ba sa Ayala? Invest mo kay Bilyar kung tatanggapin ni Bilyar. Kasi dami ng pera nun eh. Di ba? So, invest mo sa anything na IPO. Di ba? Yung stocks po. Stocks, pinakamaganda rin po yan, no? Pero dapat, parang sugal yan.
Dapat nagmo-monitor ka, alam mo kung kailan ka lalabas, or ilagay mo na lang dyan talaga. Halimbawa, invest mo sa PLDT, invest mo sa Meralco, invest mo sa mga ano, yung barya-barya lang pero sigurado. So, yun yung ginagawa. Kaysa sa bangko. Kaysa sa bangko. Ngayon, yung mga high roller, yan yung mga nag-i-invest sa mga kumpanya na malilikot. Ngayon, piso lang. Bukas 100 na. 500 na. Tapos biglang 50 centimos na lang. BW. Yan. Ano yung BW? Panahon ni Erap. Yan. Yan yun. Sige, ano pang tanong? Pero pinakasigurado, realty. Kung wala kayong pera, kung may pera kayo, yan, bili na kayo sa amin. Yes. Bubuksan na namin yan. Opening. Habang marami pa. As high as 1.6 per lot. As low as 800. 900. Sabihin mo na. 900. 800 plus kasi 900. As low as 900. May lote ka na. Kapit bahay mo pa kami. Yun o. Tabi ka pa ng darana. Para kang Encantadia. Yan. Okay ka, pero doon shootingan doon. At saka tanda mo, hindi bumabaha doon. Tama. Oh, doon lang sa daanan may baha. Na may nakatayong nagwawala. Di po, joke lang po. Kasi po dito bumabaha na eh. Doon sigurado hindi babaha. Doon, tok-tok ng bundok yun. Daranac Falls. Okay? Kung doon kayo, mura ang gas doon. Ay, oo. Doon ako nagpapagas. Mura ng 4 pesos. Mahigit 4 pesos. Promise. Promise po. Kaya doon na po kayo magpagas. Ayan. Baka naman, ano? Bili na rin kayo doon ng bahay. Oo. Kaya yung biyahe mo, mas mura ka ng 4 pesos. Sulit na sulit. Magmotor ka na lang, tapos dadaan ka sa baha. Baka naman, may libre kaming gas. Yan yung promo, di ba? Technogas. Technogas. 4 pesos ang mura nun. Oh, sige, ano pang tanong? Ay, sorry sir, tanong ko kanina yung sa mga alahas naman. Ay, alahas yan. Okay. Alahas po maganda din. Why? Kasi po kung gold, tumataas po ang gold. Yan. Mawawala po ang pera, ang gold po hindi. So, tumataas po yung gold. Just be sure na gold po talaga yung investment nyo. Kasi po maraming peking gold. Yan. Yun po yung problema, ha? Yan. Baka po golden lang yan. Gold sa labas. Bakal sa loob. Marami nung ganon. So, yun po yun. Yan. Basta sigurado po. Nagbebenta ng alahas. Ha? Parang may kilala ako nagbebenta Oh, ng alahas. si Janet Madejas. Baka naman. Oo. Janet. Yan, ang promo natin. Uy, yung order ko sa'yo. Yan. Sige. Okay? So, services, architect. Walang mangyayari dyan. Yan. Magbi-business tayo. Tama. Yan. Tama ka ng tama dyan. Tama ka talaga, ma'am. Grab the opportunity. Yeah. Grab the opportunity. Habang Habang Sunday pa. nasa Singapore. Hanggang Sunday. Sunday pa. Sunday pa siya uwi. Alam ko pa ng jacket mo. Okay, sige. Ano pang tanong? Mga viewers, baka may mga tanong pa po kayo. Ayan. Kulinarya, napakagandang negosyo. Kasi papatayin mga tao ngayon. Noong 1940, noong 1950s, 60s, hindi maganda kulinarya. Kasi maraming namatay eh. So, matitibay yung nag-survive. Because survivor sila ng World War II, matitibay yun. So, talagang yung lola ko may puninarya nung nagdadasal para may mamatay. Dito to. So, binenta yung puninarya dahil lugi. So, ngayon, 70s, 80s, yan, dumami na yung mamamatay. At ngayon, napakaraming namamatay. So, talagang click ang puninarya. Walang kalugi-lugi. Yes. Daily. Pati yung ano ngayon, pet cremation. Oh, yung cremation, pati mga pet. Pet cremation. Ay, oo nga. Yes. Oo. Lakas nila ngayon. Yan yun. Meron isang funeral parlor ang pangalan eh. Mabuhay Funeral Parlor. Yun na yung pangalan ng mga ano namin. Oh, Mabuhay. Ang lola ko, Mabuhay Funeral Parlor. Hindi ko alam kung yun pa rin yun. Pero yun yun eh, Mabuhay Funeral Parlor. Doon nga natutulog yung papa ko eh. Nanliligaw pa sa nanay ko.
Kaya ayaw sagutin kasi natutulog sa kabaong. Yung kabaong na wala namang takip, natutulog na gano'n. Kasi tinatahian nila ng yung silk na higaan. Eh, pag inantok, doon natutulog, nakikita ng nanay ko. Kaya ayaw sagutin. Kaya puti nung tatay ko. May tanong po si Nathan Toy. How about yung construction? Kontratista po kasi. Contractor po, maganda rin, kaya lang hindi po hindi po mahirap kasi maningil. Alam mo yan? May risk talaga. Yung paniningil po, yun yung problema doon. Usually po yung huling bayarin, ayaw bayaran eh. So, paano po kung mababa lang po yung overhead nyo? Yan, alam mo yan. Kami po right now, may singilin kami 10 million accumulated eh. So, wag na lang natin singilin, demanda pa ba natin yung 10 million? Sayang din yun. So, yun po yun. So, maganda din po yung contractor, pero business pa rin po ako. I'll go with the business. Yan. Kasi nakakapagod din maging kontratista eh. Yan. Okay. Sige, ano pang tanong? Kasama na po si niyo yung build and sell doon. Opo, yung kung contractor ka po, build and sell, pasukin mo po, yun yung maganda. Yan. Pasukin mo po yung, ikaw yung nagbibuild, tapos ikaw yung magbibenta. Yan nga yung papasukin natin dyan. Kaya gagawa tayo ng design na kami na rin ang gagawa or bibili nila yung design. Yan. Bili na kayo, pre-selling. Mura pa. Yan. Uy, bati na sila uli. Na naman? Oh. Ayun, senyor, good investment may ganyan. Yung pag-ibig na Sa pag-ibig, yan po walang kakwenta-kwentang investment po yung pag-ibig. Kasi po, totally lost ka po dyan. No? Bakit? Kasi po maglalabas ka dyan ng time, ng pera. Yan. Tapos non-productive. No? Non-productive, meaning po hindi ka kikita habang nai-inlove ka. Alam mo yan. Buti na lang walang signal. Hindi, joke lang. Okay. Sige po, ano pa? Okay? Senyor, kung ikaw mismo ang investor, paano mo malalaman? Kasi di ba risk pa rin yun. So ano ba dapat yung mga, bukod sa real estate, yung mga negosyo na pwede kang mag-invest na malaki yung kikitain mo? Hindi, kung sobrang laki ng pera ko, real estate, ilalagay ko lang yung pera ko. Never ko ilalagay sa bangko. Mag-invest ako ng gold sa, anong tawag dito? Stock market, gold ang papasukin ko. Tapos, siguro yung dalawang yun lang. Tapos wala na. Titira na ako sa yate. Ayun. Kung sobrang dami kong pera. No? Ngayon, dahil so pa-retire ako. So, dahil nasa construction din ako, gusto ko magsimula ng yung maliliit na build and sell. Yan. Parang parang panggastos lang. To maintain. Yan. So, yun lang. Ganun lang. Yan. Hindi ako gagawa ng bahay na kahoy kasi si Fred nagpapakawala ng anay. Hindi, kaibigan naman si Kuya Fred. Walang pumuntang anay doon. Kaya kailangan bigyan natin si Fred dyan. Tama. Pare, walang anay dyan. Pag hindi, pakakawalan niya yung mga anay niya dyan. Okay, sige, ano pang tanong? Ang tinatanong nila sa yung private subdivision ba yan? Meron bang leisure na ino-offer? Meron. Private subdivision niya will lease you. Dahil pre-selling pa lang, syempre development stage pa lang tayo. So, wala pang swimming pool, wala pa yung ginagawa pa lang. Kaya nga pre-selling. Yan. Sa pre-selling, kahit saan kayo pumunta, wala pa kayong makikitang building. Di ba? Puro drawing pala. So, you have to trust us. Ako ba naman manluloko sa inyo? Nasa akin lang po titulo niyan. Yan. Nasa akin ng titulo, wala pa lang po sa pangalan ko. Hawak niya lang. Hawak ko lang. Hawak ko lang. Pwede naman, di ba? Tama. Pwede naman. Pero you have to trust. Trust lang naman po yan. Yan po yan. Tsaka meron tayong mga dokumento to assure you na safe kayo. Yan. Okay? Sige, ano pa? 90 lots, 80? 83. 83 lots lang po yan. 83 lots lang.
Very private po talaga yan. Villa Alessandra. Tuwan-tuwa. Parang kamukha mo na si Nang-Nang. Tsaka si Ice Ice. Nagkakaanak din pala, no? Uy! Sige. Ano ba tanong? Wala na? Siguro yung sa pamangkin po, hardware, pagpatayan. Ay, hardware. Maganda po hardware. Ganito po yan. Yung mga tindahan, yung mga need. Yung mga basic need po. Hardware. Kahit po magsimula kayo sa bundok, malaki po kita po ng hardware. Alam niyo po kung magkano po, no? 35 to 65% po patong ng hardware. Mas malayong lugar, mas mahal po. Kung bibili ka ng pako, bababa ka pa sa bayan. Di bibili ka na ng pako dyan sa may, retail. Yung lubid po, yung lubid, no? Pag binili nyo po ng isang rollo yan, yung tali, 7.5. Pag binili nyo po, no? Pag ni-retail nyo po yun, 20,000. Yung cord po, yung cord. Oh. Ginawang per metro yun. Pag minetro-metro po yun, dadayain pa kayo. Kaya sa Shoemart po, yung sa Ace, wala pong rolyo-rolyo doon. Metro-metro po doon. Ang kita po nila doon. Bibili mo lang po yun, 3.5, 7.5, magiging 20,000 po yun. Yan po. Tanong ko sa inyo si Jos Caliano del Mundo, ilang square meter per lot? 200 po average. Less. Yan. Meron po kami ibibenta pong dalawahan na 200 sa 400. Yan. Okay? Sige. Available sa installment, no? Yes. Yan. 100 years. Ay, hindi. Alam mo, 100 years. Ang daming kukuha. Ay, kukuha. 100 years, pero may interest. So, zero interest, no? Free selling, no? Yan, maganda, zero interest. Kaya, Paiyakan, no? mag-mine na kayo dyan. Kasi mahirap yung may interest, eh. Okay. Sige, ano pa pong tanong? Ay, mag-opening po kami. Pag nag-opening po kami, mag-invite kami. Pasabi na lang po kung sino po yung mga invite para po madala sa site. Tapos ma-explain. Makita po ninyo yung lupa po ninyo. Ayan. At makapag-reserve na kayo. Yung ba tawag? Ano tawag nila doon? May tawag sila doon. Site tour. In-house. Tripping. Sige, trip lang tayo. Trip tayo. Okay. Yan po yun. Ako, maubos siya kagad, 83. So, viewers pa lang natin eh. Mind na kayo. Ay, kesa po nagbabangko kayo. Lagay nyo yung pera nyo sa ganyan. Sigurado po kayo, by ilang years, doble-doble na po. Kesa binabangko na. Kukuha ka ba? Tamerton sa ano? Sa Gusto mo kapit-bahay? Yung 88 ka, 88. yung pinakamaliit. Kami sa solo. Ay, sulok kayo! Sulok na sulok! Nakatayo kayo, nakatayo. Puro volunteer. Gawin na lang natin white team, yellow team, green team. Ano, gusto nyo gawin na lang natin? Huwag na natin ibenta to. Team-team na lang. Gawin na lang natin. Nag-activity rin tayo dyan. Dati nung ganun-ganun, no? Hindi ngayon, bloke-bloke na. Oo na. Parang hindi tayo mahirapan. Hinirapan pa natin sarili natin. Tayo rin pala bibili. Oo nga, no? Bumili na kayo. Priority kayo. Yung mauna. Parang mali pinili natin. Mukha tayo higit doon pag kapit-bahay natin sila. Tayo developer, tapos tayo. Nice ka, makasipin ka. Meeting po tayo ulit mamaya. Tapos po nito, mag-meeting kami, re-reconsider namin ang wala pa naman pirmahan ng MOA, pwede pa naman baguhin. Okay, sige, tawa kayong tawa dyan. Niloko nyo kami.
Okay, sige, ano pa? Sabi po ni Nathan Troy, sa mga viewers, invest na po kayo sa Tanay. Nako, bahala. Opo, ito po yung tawag po dito, investment. No? Kasi po, you don't invest sa bank. No? You don't put your money sa hindi kumikita. Yun po yun, hindi kumikita po talaga yun. Paubos lang po yan. Yan. Okay? Oh. Last word ka. Paalam ka na kay Angel. So, yung lote pong yan, malapit po yan sa Darana Falls. At, yun lang. Baka gusto nila magpagawa ng bahay sa atin. Pa-repair. Ma-repair? Sige po, paggawa po kayo sa amin. Kontakin niyo lang po si Miss Rita para po sa mga... Malay niya. Mag-asawa po silang architect. Yan. So ano pa? Ganyan po talaga mga architect, hindi marunong magsalita. Pero magaling pong mambola. Tawag na tayo. Ay, music. Tawag. Sige, ano pa? Sige. Ayan, ako po, habang pag pre-selling po, i-grab nyo na po yung opportunity. Hindi lang po business opportunity, investment. Kasi alam niyo naman na nag-appreciate po. Is quickly becoming the go-to painting product. English, nag-English ka ha? Yan, ang real estate po talaga is magandang investment. Kaya, hindi naman po kayo mapupunta sa hukay. Kahit lupa to. Ibig ko sabihin, kay Senyor, pag nagtiwala kayo, alam yung pino, maganda, may purpose po, kaya nagawa ito. Yan. Thank you po. Okay. Noong araw po, developer po, isa po sa subcontractor po ng BF Homes, father ko po. Yan po ang binuhay niya sa amin. Dinala niya po ako dito sa BF Homes. Ito BF Homes. Parañaque. Phase 1. Diyan po ako sa yung lagoon ngayon. Tropical Palace po yung ginawa po dyan. Napakaganda. Pero dumaan po kami dito sa Lopez, sa McDonald's. McDonald's pa po yung Pahanan Village na yung palabas. Sabi ko, kahit tawasin ako, hindi ako titira dito. Kasi napakalayo mula sa Pasay. 2 lane lang po yung sukat. Tapos po tumatakbo po lupa. Lupa, hindi pa po sementado, hindi pa espaltado. Tapos po dadaanan yung mahabang asinan sa San Dionisio. Tapos from Baclaran, lilipat pa kami sakay papunta ng Harrison. So ganun lang po kalapit yan nung araw. Pero parang po sa akin, napakalayo. Ayan. Wala din pong iniwan yan ngayon. Yung Tanay parang napakalayo. Sa ngayon, darating ang araw, may development pa rin po kasi may gagawain eh. Kung paano po itutuktong ang Binangonan sa sukat. Antay lang po kayo. Yan po yung malaking proyekto ko eh. Pero hindi lang po kayo makakasali doon. Ito po makakasali kayo. So, sabi ko po noon, nangingisda ako dyan sa may ilog, sa may lagoon. Sabi ko, napakalayo nito. Kasi po, habang nagtatrabaho yung father ko, bata pa ako noon. Marami po nahuhuling hito, dalag. Yan. Sabi ko, napakalayo. Tapos po, tumakbo yung panahon, wala sa loob ko. Meron po sana akong bibilin lupa sa Project 4. Nabwisit ako na nabwisit kasi pataas ang pataas yung presyo kada bibilin ko. So bumagsak po ako sa inis ko, bumili ako ng bahay dito sa BF Homes. Yan nga po sa tapat. At eventually, ito na nga po. Bigla ko naalala, sabi ko, mahirap magsalita ng tapos. Sabi ko nun, hindi ako bibili rito. At dito nga ako nakatira ngayon. At ang halaga po noong araw po ng lupa dito noon, ay wala pa pong 1,000 isang metro. 800 pesos hulugan for 20 years. 800 per square meter hulugan for 20 years. Yung tiyahin ko po, may lupa rin po dyan. Binili sila noon. At binenta na rin nila kasi minana nila sa magulang nila. Binenta nila 35 million. Ganyan po ang investment na tinatawag. Pinatutulog po.
Sa mga nangangarap na yumaman, ito po, no, mga pagkakataon, lalo na kung may perang natutulog lang. Sigurado po yan, nasa akin ang titulo po, walang halong biro. Hindi po kayo maaano dito. Kaya lang po pre-selling pa, ibig sabihin po, aayusin pa ang lahat. Yan. Pero pwede na makita, pwede nyo tungtungan kung saan po yung binibili po ninyo. Okay. So, ang buhay po natin ay tumatakbo sa progreso. Maaaring hindi natin pakinabangan ng iba. Pero po katulad po niyan, tabi po ng National Park. Hindi lang po natin binibili yung lote, kundi binibili natin yung katabing National Park, which is Daranak Falls. Yung Daranak Falls po yan, sa mga hindi po nakakaalam, diyan po nag-shooting yung Okay Ka, Peri Ko. Yan. At marami pa pong iba pang pelikula. Pinakamalapit, pinakamagandang lugar, at natural na natural. Yan po yung kasama po sa binibenta. So, business opportunity po. Mag-buy and sell kayo, maganda rin po. Wag na wag lang po kayong pumasok sa car services kasi po medyo mahina ang kita. Ganun din po sa house rental. Pero sabi nga natin may mga swerte naman eh. Malay nyo, swerte din kayo. Pero ang pinakawag na wag po ninyong gawain ay patulugin ang pera sa inyong bulsa, patulugin ang inyong pera sa bangko. Dahil ang perang hindi ninyo kayang gastusin ay hindi ninyong pera at iba ang makikinabang. Ito po si Anthony Vivero para sa AGT at sa negosyong aming pinopropose. Mac Gregorio po. Angelia Nera po. Bukas po pala merong healing. Bago po yun, meron pong lecture si Senyor, yung ika-50th lecture. Yeah. At muli po, maligayang pagninegosyo sa inyong lahat. Kumita sana kayong lahat. Yumaman sana tayong lahat. God bless and good evening. Yes, good evening po. Thank you po. God bless. Good evening.